kilalanin natin ang bagong nahalal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. o mas kilalang sa katawagang Bongbong Marcos, kung ano ang kanyang mga achievement bago siya naging Pangulo sa bansang Pilipinas. Kaya yan ang ating pag-uusapan. Bago tayo magsimula, isang intro muna tayo. Magsimula na tayo. Sa loob ng mahigit 25 taon sa serbisyo bilang publiko, nakamit ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang larangan o kilalang karera sa politika. Ang kanyang paglalakbay sa elektoral ay nagbigay daan sa kanya na maglingkod sa ilang posisyon sa parehong ehekutibo at lehislatibo na sangay ng ating gobyerno. Ang kanyang mga iba't ibang tungkulin sa gobyerno ay nagbigay daan sa kanya. Noong bata pa si Bongbong Marcos, siya ay pumunta sa Maynila para mag-enroll sa Institution Teresiana at Lasal Green Hills sa Maynila, kung saan nakuha niya ang kanyang kindergarten at elementarya, at ipinadala ang batang Bongbong Marcos sa bansang England, kung saan siya ay nagpatuloy sa pag-aaral at naninirahan sa isang sikat na paaralan sa All-Boys Benedictine Abbey Worth School, at nagtapos ng Special Diploma in Social Studies mula sa sikat na paaralan sa Oxford University sa bansang England. Sa kanyang pagnanais na magpatuloy sa pag-aaral, kinuha ni Bongbong Marcos ang kursong Masters in Business Administration sa Wharton School of Business, University of Pennsylvania sa Philadelphia. At nahalal si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang Vice Gobernador ng lalawigan ng Ilocos Norte noong 1981. Sa murang edad na 23, nagtagumpay si Bongbong bilang gobernador ng lalawigan ng Ilocos Norte mula 1983 hanggang 1986. Matapos ang pagbabalik ng kanyang pamilya mula sa Hawaii noong 1992, si Bongbong ay nagsilbi bilang congressman sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte. Nakatulong din siya sa pagsusulong ng layunin ng mga kooperatiba sa pamamagitan ng paglalaan ng karamihan sa kanyang Countryside Development Fund, o CDF, sa pag-oorganisa ng mga kooperatiba ng mga guro at magsasaka sa kanyang sariling lalawigan. Mula 1998 hanggang 2007, si Bongbong ay nagsilbi bilang gobernador ng Ilocos Norte, kung saan siya ay nagsilbi ng 3 magkakasunod na termino. Sa panahon ng kanyang panunungkulan ni Bongbong Marcos, malaki ang pagbabago ng Ilocos Norte sa isang first-class na probinsya ng internasyonal na pagkilala na nagpapakita ng natural at kultural na destinasyong mga lugar nito. Sa panahon din ng kanyang pangangasiwa, ay naging pioneer ang Ilocos Norte sa wind power technology na hanggang sa kasalukuyang ay nagsisilbing alternatibong mapagkukunan ng enerhiya hindi lamang para sa mga pangangailangan ng kanyang lalawigan,
kundi para sa iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. Noong 2007, muling nahalal si Bongbong Marcos, kung saan siya ay hiniram na Deputy Minority Leader ng House Representatives. Sa terminong ito, isa sa mahahalagang batas na kanyang inakda ay ang Philippine Archipelagic Baselines Law, Republic Act No. 9522. Noong 2010, nanalo si Bongbong Marcos sa pwesto sa Senado ng Republika ng Pilipinas, na pumwesto sa ikapito sa pangkalahatan. Siyang namumuno sa Senate Committee on Local Government at Committee on Public Works. Ikinasal siya kay Attorney Luis Araneta Marcos, at kasalukuyan siya ang First Lady ng ating mahal na Pangulo, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung saan biniyayaan ang ating mahal na Pangulo na 3 anak, napaka-pogi at matalino, sina Sandro, Simon, at Vincent. Hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat. Hanggang sa muli.